So mga tol, nagbigay po ng opinion ng batikang sports analyst natin dito sa Pinas na si Atty. Ed Tolentino sa balitang sumabog nito lang nakalipas na araw na si Mark Magsayo ang magiging kapalit ni Lamont Rhodes Jr. para labanan si Gervonta Tank Davis kung sakaling umatras si Lamont Rhodes Jr. kay Tank Davis sa laban nila na magaganap na ngayong March 1 sa Barclays Center, Brooklyn, New York. Wika ni Atty. Ed Tolentino mga tol, may katotohanan umano ang kumakalat na balitang yan, pero magunos dili muna daw tayo dahil si Lamont Rhodes Jr. pa rin daw ang naka-schedule na lalaban kay Tank Davis sa March 1. Kumbaga mga tol, makakalaban lang umano ni Tank Davis si Magsayo kung sakaling hindi tumuloy itong si Lamont Rhodes Jr. May mga kumakalat daw kasing balita mga tol na baka hindi daw matuloy ang laban ni Tank Davis at Rhodes, kaya kinuha si Magsayo bilang replacement kung sakaling mangyari yan. Magandang pagkakataon nga din daw para kay Magsayo mga tol na i-grab agad ang laban kay Tank Davis kung sakaling siya daw ang pumalit. Best pound for pound fighter daw itong si Tank Davis, pero kaya daw nasabi ni Atty. Ed Tolentino na magandang pagkakataon para kay Magsayo yan, mukhang out of shape daw ngayon si Tank Davis at parang wala na daw itong interest na magboxing pa. Inihayag daw kasi ni Tank Davis mga tol na balak na niyang magretiro sa boxing at mas inaatupag daw ngayon ni Tank Davis mga tol ang real estate business. Bagamat dihado daw si Magsayo kay Tank Davis, may mga nangyayari daw na mga laban sa mga previous na mga champion na last minute may biglang kapalit silang kalaban. Buong akala nila madali lang daw talunin yung mga kapalit na kalaban, pero nasusurpresa daw sila at natatalo. So maaaring ganyan din daw ang mangyari kung sakaling makalaban ni Magsayo si Tank Davis. Yan daw ang magandang opportunity na hindi pwedeng tanggihan. Malaking pangalan daw itong si Tank Davis at malaking pera daw ang kikitain ni Magsayo. Hindi daw lahat ng boksingero na bibigyan ng ganyang pagkakataon. Pero sa ngayon mga tol, wala pa naman daw kasiguraduhan yan dahil si Lamont Rhodes Jr. pa rin daw ang kalaban ni Tank. Basta ang payo lang ni Atty. Ed Tolentino mga tol, kunin daw ni Magsayo ang laban na yan kahit daw dihado siya. Sa kabilang banda, may mga fans naman po ang nagsasabi mga tol na yan na daw ang way ni Magsayo para tumaas ang market value niya. Manalo man o matalo daw si Magsayo kay Tank Davis, basta daw maganda ang ipapakitang laban ni Magsayo, katulad daw ng ginawa na Isaac Pitbull Cruz noong labanan daw nito si Tank Davis. Bagamat natalo daw si Pitbull mga tol, maganda daw ang pinakitang laban ni Pitbull kay Tank. Natapos daw ni Pitbull ang laban hanggang round 12 na hindi man lang siya napabagsak ni Tank Davis. Kaya nga daw ngayon mga tol, biglang tumaas daw ang market value ni Pitbull. So kung magagawa din daw ni Magsayo yung nagawa ni Pitbull, mas kikilalanin din daw si Magsayo at tataas din daw ang market value ng tubong Tagbilaran. Sa iba pang balita mga tol, matapos pong patulugin ni Jay Opitaya sa round 4 ang challenger na si David Nyeka, nito lang nakalipas na 2 araw sa laban nila na ginanap sa Australia at madepensahan ni Jay Opitaya ang kanyang IBF Cruiserweight World Title at The Ring Magazine belt. Hinamon nga po agad ni Jay Opitaya mga tol ang kasalukuyang WBO Cruiserweight World Champion at WBA Cruiserweight World Champion na si Zurdo Ramirez. Gusto ni Jay Opitaya mga tol na makipag-unification dito kay Zurdo Ramirez.